nakakabahala yun. Pag si Kamala ang nanalo talaga, kung ano yung sitwasyon dyan sa Pilipinas, it will become, I think, much worse. Kasi magiging emboldened, no? Itong si Much worse. Kasi si Kamala, hindi niya papakailaman yung deep state eh. At least si Trump, medyo pakikialaman pa niya yung deep state. Meron siyang ano na. He will call them out. And especially, Donald Trump, it will be his second term. Ay, parang second term yan na yan, no? So, yes. pwede mo ba siya tumakbo? Hindi na. Ano bang condition sa US? So, ibig sabihin 2 terms lang. 2 terms whether magkasunod or... Dati allowed yun eh, na 3 term. 2 lang ngayon. Kahit na ano to, magkahiwalay. Consecutive. Consecutive or hindi consecutive. So, more than twice, pwede. You think Sas na yung statement niya na he's gonna run after the deep state? You think he can really put a dent on the deep state? Ano? I think no, pero I think I think Donald Trump may surprise us. Kasi kasi usually, ang mga US resident, they usually do the more radical things in the presidency in their second term. So anyway, teka may comment lang ako, Joey, dun sa yung pinagkukolekta yung mga members ng KOJC. May mabilis na kasi ang pansin ko, nung nag-uumpisa ang KOJC, that is how they should raise funds, diba? Through the members talaga. So ngayon, sa palagay ko, given the wealth that they have accumulated, hindi na nila kailangan gawin yon. Pero the question is, bakit pa rin nila pinagagawa sa members? I think it's because to instill to them the value, yung mga values. Yes. So kasi yun yung parang naging model nila kung paano sila naging successful eh. So part yan ng training. And then yung humility, Dr. Bato, na hindi ka mahihiya na ginagawa mo siya. Oo. So hindi pwedeng argumento yun na parang ginagawang alipin yung mga workers na nangungulekta. Kasi that is part of their training as a worker. Kasi ganun yung kung tatanungin nila yung mga nakakatanda sa kanila ng mga worker, that is how they all started, di ba? Walang pinagkaiba yan dun sa mga ginagawa ng mga ibang mga religion, mga grupo na meron din silang kanya-kanyang ritual or traditions na sinusunod. So I think that is part of the tradition, no? And ewan ko kung napag-usapan nyo na sa asin, Joey, si Richard Haydarian, no? Ewan ko kung nakita nyo yung post niya. Siguro kasi mga black kayo. Ako naman, hindi pa ako black kay Haydarian. Black ako ni Darian eh. Hindi ko siya nakikita unless meron akong makitang screenshot. So, ang sabi niya dito, ano na daw, Alice Guo repatriated, Kibuloy arrested. By the way, hindi inarrest si Pastor. The next possible moves are ICC for Duterte and impeachment proceedings for Sara. Ayan. So, si Richard, he's foaming in the mouth na. No? Talagang very, very much excited na sila sa mga susunod na ganap, no? Well, ako, for some reasons, hindi pa ako binablock ni Darian sa buhay niya. For some reason. I think, ako alam mo yung mga you cannot let go. I complete, parang may mga ganyan, di ba? Ito kasi Joey, hindi naman niya magkabinlock, di ba? Ako, talagang grabe yung pag-ano kay Darian. Hindi ako binablock. Kaya nga na-access. Kasi niya. Ay, hindi. Ano lang yan, nagbamasid at nagbaborrow din ng ideas. Oo. Hello? Bilang magugulat ako, ay, bakit may mga feed-forward itong ideas na pinost ko nito dati? May mga readers ako nagsasabi na ginaganyan siya before. Naku, sinabi na yan ni Sas. Anyway, nag-fishing din siya ng ideas. Hindi ko po type si Richard Haydarian. Kasi unang-una, ayoko po ng lalaking hindi katangkaran. Talaga, hindi ba matangkad si Ano ko matangkad siya? Ha? Ewan ko, para siguro sa inyo, no? Dahil ang last boyfriend ko ay 6'4". Nakita ko kasi galing ako ng Netherlands noon, no? So, nasanay na ako na ang average height ng mga lalaki is 6'footer. 6'footer, no? Kaya pagdating ko ng Pilipinas, no, sabi ko, bakit ang lilit ng mga tao? Kahit yung mga matangkad na para sa mga Pilipino is, yun ang unang-una, no? I don't like that. And ayoko rin ng lalaking nagsisinungaling ng background. For me, X yan, lalaki, nagsisinungaling ka ng iyong nakaraan. Parang ano ka ba? Nagpapalit ka ba ng nagpa-sex reassignment surgery ka ba para mag-line ng background? Kaya yan, no? Si Richard Gomez matangkad, 5'11", pero akala ko 6'footer si Haydar. Hindi po siya 6'footer. Nalilitan ako
ako sa kanya, parang liit naman ito, parang ganyan. At masakit po siya sa ulo. I swear, as in, ang inang to, parang, kaya maraming galit kay Darian. Hindi lang yung mga DDS. Kahit sa circle niya, Maraming bad trip sa kanya. kahit sa UP, kahit sa ano, maraming, Kasi difficult to deal with siya, no? maraming may ayaw kay Darian. Even mga ka-circle niya. Di ba nga, ang sinabi niya nung debate namin, sa circle niya walang nagbasa ng libro niya. Ako lang, buti pa daw ako. Ay, oo. Nakwento mo nga yun last time. Oo. Sabi ko, talaga babasahin kita dahil kritik kita. Alam mo, hindi ko basahin yung ikinikritik ko. Na intellectual dishonesty naman yun, no? So, ayan, kita mo si Darian, blocked. Ako hindi ako blocked sa Facebook. Nakita ko pa siya, both personal profile and Oo. ano niya ha, can you imagine, after Ay. all, can you Binlock niya ako kasi nakikinig ako ng live niya. Tapos, nagtanong lang ako. Ay, binlock niya na ako. at itong nakakaloka, no, ang di ba, naalala niyo nung nag-debate kami, para pakita lang yung ugali nitong Hidarian na to. Kaya sinasabi ko, I don't want to deal with this kind of person. I have dealt with people who have a totally different politics than me, totally different. But I have never heard, wala akong mga issue kasi sa difference of opinion, no? Pero, Diyos ko, dahil, ito papadala ko sa Joey, ha? Alam yung debate namin. Ano nga, sabi nga nung nasa nag-comment, mayabang din kasi, may pagkamayabang. Oo. Actually, wala akong pakialam sa mayabang. No? Wala akong, Diyos ko, my God. Ang ayoko, double-faced. Okay lang na mayabang ka. Pero, hindi ka dapat double-faced. Okay? Ayan, Joey. Flash mo yan. Eto, teka. Ito. Ayan. December 31, 2019. Kita mo nga, ang debate namin yan is, I think, April 2019. After ng debate namin, di ba, ang dami-dami niyang kuda na binabadmouth yung debate, binabadmouth na ako, tapos biglang, December 31, 2019, magme-message ka ng ganyan. Oo. Basahin mo yung message niya. Despite all and everything, want to thank you for the civil and engaging dialogue earlier this year. It meant a lot to many, even if we and many others don't realize it maybe. Advance Happy New Year, Sas. Ako na-message ko after a month. Puto yung reply January 26, 1 month na. 2020 na. Kasi napag-plastikan ako. O anong message ko? Ayun. Thanks. You do your thing, Richard. We better talk outside the political context. We are better folks outside of it. Well, that's my diplomatic of saying na, Bex, hindi ka totoong tao. Nagagets ninyo? Kaya, ang dami. Gusto ko may mga voice recording pa lang dito kung hindi ako mati-data privacy act, no? Yung voice recording. Yan ang nakakaloka. Kaya nga, ang ano ko is, you know what? Okay lang kasi na makipagdadago lang ka sa akin, etc. But you're honest. Hindi yung putang ina. Ganito yung sasabihin mo sa harapan ko, talikod ka, ganito, ganyan. Tapos, ako ayoko talaga ng lalaki walang integrity. As simple as, if a guy doesn't have integrity, you're giving me small dick energy. And size matters to me, charot. At hindi lang yun, marami pang talagang nakakaloka, no? Talagang sumakit ang ulo ko dyan. Actually, nananahimik na kasi si Franco, no? Nag-away sila ng Franco kasi yung debate namin, eh. Can you imagine, nag-away sila. Kasi di ba si Franco Mabanta yung organizer? So, nag-away sila. Guys, siguro mga madaling araw sa Netherlands. Tawagan ako ni Hidarian. Siguro mga 12 a.m. Kasi nga, plus 7 di ba? So, advanced Filipino. I asked her, charge. Okay, I will talk to Franco, ganyan. Mag-ano ba siya? Ikaw na mag-mediate kasi ganito, ganyan. Mas kalmado ka, alam mo naman kami, naglalak ang aming ego, ganyan. So, ako yung tinatawag niya para pag-ayusin, para magkaintindihan sila na Franco. And then all of a sudden, you're going to badmouth me?
putang inang lalaki ka, ano ka? May pek-pek? I will understand kung may Pwede ka pa sa babae, may pek-pek. Oo. Ako maintindihan ko kung may pek-pek ka, ganyan naman talaga ang mga babae, ang hilig mag Pero, tangina mo may pek-pek ka? Tanginang to? Kaya yun ang ano ko niyan. And of course, I've heard from a someone who knows him in his personal life na ganun nga. Kaya nga, pagdating kay Richard, it's better to know which polar he's on. Oo. Nasa mania ba? Alam Parang mo ngayon, yan. nasa mania siya. Nakikita mo, di ba, napaka-superlatives lahat. Na-arrest si Aris Go, na-arrest na si ganyan. Sunod na si Inday Sara, si Duterte. That's what you call mania. Okay? Research it. Mania. M-A-N-I-A. Nandiyan siya ngayon sa polar opposite. Kaya nakikita ko yung grabing pag-swing niya from mania to depressed, to low, mania to low. Kita mo kay Lenny, di ba? Grabe rin yung superlatives niya. Matatalo ni Lenny si Bongbong Marcos kasi yung Google ganyan, ganito, ganyan. Kaya nga sabi ko, ay, there's something dito sa lalaking to, no? So, it's clinical. Hindi po mania. Do not misquote me. Kaya wala po siya sa spectrum, Florence. It's not a spectrum. It is a condition. So yun yung eksena. Na kaya nga, just handle him with care. Kaya ngayon superlatives talaga siya, no? Parati siyang super low, super high. So bakla. Steady lang tayo. Dito lang muna tayo sa realidad. Kaya ngayon nabasa ko yung screenshot, yung pinapakalat. Tangina si Richard nasa manic stage. Manic episode. Di ba manic episode? Naalis si Aris ko, naalis si Kuloy, na ganyan. Susunod na impeach siya, na ganyan. Naku, marami tingnan niyo yung ano niyan. Yung pagkatapos yan, ang opposite ends niyan. Tingnan niyo. Basta i-observe niyo lang yung daloy ng kanyang moods, ha? Did you swing, Sas? May mga swings? Yes, of course. So, kaya nga ako, na lang ako, no? Naniniwala naman kasi ako sa mental health awareness. So, let's just respect people's condition. Nakita niyo yung picture nilang tatlo ni Llamas tsaka ni Models of Manila. Para silang mga, yung mga ilustrado. So black and white, para silang I think the original photo was Juan Luna. Kasi tatlong yun, yung tatlong bayani. Yung parang recreate nila yung Sabi ko, hindi lang tama nitong mga to. Bakit may Juan Luna? Sandali, hahanapin ko yun. Hindi po siya nag-hormones, Jerica. Mukha pa siya nag-hormones. Meron silang photo na hahanapin ko. Kung mahanap ko. Sino yung third guy, Prof? Si Ronald Darian. Si Models of Manila. Darian. Yeah. Nawala na. Kaya, alam mo, the worst, hanapin ko yun. Pati pala si Models of Manila. Ano ba si Models of Manila? Kung saan ang hulog, yun ang kanta. Oo nga. Hello? Nakita ko pa yun sa mga events ni Amy Marcos. Di ba? Joey, nandun yan. Totoo. Nagulat nga ako, ay, dito ka, nandun din siya. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, nandun yan si Models of Manila. Ako, nakita ko pa si Models of Manila, nung unang nakita niya ako, sabi niya, I'm a fan. Ay, tapos tinitira ko, ha? You're a fan? Tapos grabe yung nakikid-jamming. Ako naman parang, nakita ko siya dun sa press con nung movie ni Direk sa March. Kasi siya, parang PR talaga siya. PR talaga yan, si Models of Manila. Kaya nga, ako na parang, well, it's your job. Whatever. Gano'n na lang ako, whatever. So, yun ang ko, no? Nawala na yung tinanggal nila yun. Hindi ko na mahanap eh. Well, ang kasi nila, maybe they're portraying themselves as the next
Ilustrados, ganyan, mga Oo. one muna. Tatlo. Paano naman kayo? Nawala na. Paano naman kayo? Nagkatalinong barkadahan, parang ganon. Paano naman kayong next Ilustrados? Pro-colonizer kayo. Correct. Puro Shiminet lang sila eh. Shiminet like. Hindi nga, ganyan din naman yung strategy nila kay Duterte nun, yung obosin. Saan pupunta yung obo? Hindi naman kayo nagbago. Yung mga pang-asar, alam mo yung pang-asar nila? Hindi yung mga pang-asar ng mga konyo. Pero pag pinektosan mo yung mga yan, yun talagang masakit. Magrereklamo yun, bullying, ano kayo, very ano kayo, mga, hindi kayo decente, hindi kayo ganyan. Pag pinitik mo yung mga yan, pag pinitik mo yung mga yan, wala yan. Yung talagang bardagulan. Kaya nga hindi nila kaya makapag-bardagulan ng harapan eh. Hindi ba? Harry Roque. Puro tira nila kay Harry Roque yung supranational. Oo, si Mr. Supranational. Yung talagang binabastos talaga ng Cornino. Parang, ano naman ngayon? Ikaw nga hanggang ngayon wala ka pang jowa. Baka naman kaya ako lang mahanap na jowa kasi nga may tama ka. Something is wrong. May tama naman talaga, hindi ba? Yun nga ang problema. Ang problema is the person cannot feel. Kaya nga di ba? Kaya nga hello, no? Ikukwento ko na. Siyempre, mag-work kayo together, may mga bonding, no? You have to bond. Tinatawagan pa niyan ako from the Philippines to the Netherlands. May mga bonding, may mga ganyan, may mga ano-ano pa siya. You know, Sas, you know what? I can relate to you. You know, I'm also an outsider, you know. Grabe, ganyan. Sabi niya ganyan na, ano rin ako, no? Siyempre, alam mo naman, probinsyano. Galing kasi ako, I grew up in Baguio, probinsyano, kaya nag-UP Diliman ako, ganyan, ako, ganito, ganyan. So, ang bonding niya, outsider siya, kasi probinsyano siya. Galing siya sa Baguio before siya nag-UP Diliman. Ako naman, ano kasi ako no? Masyado akong trusting. Yes. Masyado akong trusting. Sabi ko, talaga? Ganun ba? Ganyan. Kasi naman, talagang magaling ng Baguio. So, hindi ako nag-family tree, no? Ang ina, tinanong ko to si Prof. Ana, kasi si Prof. Ana UP to kilala nila to mga taga-UP. Sabi ko, kasi nga galing ng kasi inaano nila, bakit ka ba nakipag-ano dyan kay Hidayat? Kasi ganito yung sinabi niya, outsider, ganyan. Outsider siya, nakaka-relate siya, sabi pa niya, may mga, ito talagang tinext in sa akin to na, tama na, down with the white people, may mga ganyan-ganyan pa siya. Tayo naman, brown power na, tayo na, Asians naman, Asians should lead, ganyan. So, yes. Gusto niyo screenshot? Are you ready, Joey? For more screenshot? Ito. Tuloy, na-trigger natin si Sas. Kasi that is like a whole turnaround sa mga beliefs niya Kasi sa pagkakaintindi ko he's very pro-American and pro-West talaga. Hindi, nag-umpisa yan ng anti-American, anti-imperialism. Kaya nga yan, naging katrabaho, kaya nga yan, parang intern or something, ni Walden Bello. And Walden Bello is a very anti-imperialist. Anti-American, no? Ito walang prinsipyo, no? Ang pinaniniwalaan mo. Diba? Eto ito muna. Kasi para medyo mahaba tong tanong to. Joey, sa ano mo para makita nyo lang kung bakit imbyar na ako dito. Yan. Ako, yan na. Ito. Resibo. Naka-ready na yung mga ebidensya ni Sus. Yung mga tipong pagka barda mode na ipo-pull up na lang no? Naka-ready na. Annex A. Annex A. Post-colonialism tayo. I'm tired of watching old white men telling us things. Let's get our generation. 500 years ago, we ruled the world. Ang daming layers kasi of advocacy. No pressure, not to mention we are young.
Ah, Putol-putol mess. alam niya, di ba? Ito pa. Ayan na. Tangina. Kaya sabi ko, putang inang gago to. Nagsasabi nito. Ito pa may, mga ganito ini-expose, no? Yung closing natin, Joey, yung closing natin na punta kita. Ito. Ayan. Pioneers tayo, enough of white men. Asians dapat. Oo, rise of Asia na. Brown power, #brown power. Rise of Asia's thinkers. Sige nga, Dr. Batu, ikaw, meron kang ganyang tao. What would you think? Ano ka? Ang question ko dyan is, what changed him? Was it because of incentives? Hindi ba? Mike, it's not what changed him. It's just really him. Or a manic episode? It's a manic episode. Diba? It's a question. Alam mo, Mike, I have encountered him, no? Sabi ko, putang ina, ano ba to? May regla ba to? Kaya sabi ko, may tek-tek ba to? Napapaubo ko. Alam mo na yung pag nireregla, di ba? Talagang ang mood swings talaga niyan. Todo, di ba? Kaya nga, may tek-tek ba to? Kakaiba. Kaya nga, nung may nagsabi sa akin na gano'n naman pala ang kanyang condition, sabi ko, okay, naintindihan ko na. Kaya nga naloka ako niyan. Can you imagine, debate. After ng debate, meron pa kami yung post-debate. Nagiinuman pa kami. Ang saya-saya pa namin, Mike, ha? Ang saya-saya pa namin, ganyan. Talagang, after nun, nagpa-interview siya sa yung Free Thinkers episode, Chorba Chorba. Sabi niya, it's one of the worst experience of my life. Huh? yung politikon nyo? Oo. May ganun siya. Somewhere sa Free Thinkers na parang ganun yung linya niya na parang hindi magandang experience. Ganyan. Kaya nagalit ako noon eh. Sabi ko, putang ina kang meron kang B? Itong sinabi sa akin, kaya ganyan. Tapos, after noon, at the end of the year, binati pa niya ako ng Happy New Year at sinabi niyang, kaya sabi ko, putang inang to, anong problema mo baklang to? Kaya nga sabi ko, oh my God, I don't want to deal with this kind of person. Ako talagang bahala kayo. If you want to deal with this kind of person, do at your own risk. Do at your own risk. Pero ako, I have dealt with him and then saw what kind of person he is. Para siyang, it's like running with scissors. Okay? With Hey Darren, it's like Hey Darren is like a box of chocolate. You do not know what you're gonna get first. Depende sa manic episode. Na parang I swear. Kaya Pero inano ka ba niya? Parang after nung politikon, inattack ka ba niya or I mean like naging subject ka ng mga post niya, ganyan. Dati. Oo. Ako talaga, parang, ganyan ka. Nag-anuhan kami ng after politikon. Pero, di ba, ang nag-i-issue ko pa nga. Ang nag-i-issue ko pa nga sa kanya, on the way to politikon, di ba, yung GMA News, naglabas ng article promoting the event. Ang title, Hey Darian, Hey Darian leads a debate. Parang headlines, parang siya yung nagli-lead ng debate. Parang, sabi ko, ikaw talaga yung nag-lead? Parang, ha? Tapos wala talaga na, ang poster, SAS SAS Hey Darian, debate. Tapos siya talaga yung, ikaw talaga yung, Hey Darian is leading a debate, ganyan. Sabi ko, grabe itong GMA News, talagang, hindi ako, mas malaking platform ko kay Hey Darian. Correct. Una, mas malaking platform ko sa kanya, modesty aside. Kalawa, bakit niyo ko ine-erase? Ano siya? Kakausapin yung sarili niya doon sa event? Ganyan. Tapos naging issue yun eh. Tapos, girl,
kung talagang tratado ako nun, record ko yung buong reaction niya habang nagpapaliwanag sa akin. It's like seeing kasi may nagkaroon ako ng sister no na confine sa mga mental asylum. It's like seeing people that I saw whenever I visited my sister there. People losing their mind. Oo, na parang, girl, parang alam mo yun na parang, yun talaga na, ano ko, may pek-pek ba to? Alam mo yun, parang may Sobrang flaky. oo, alam mo yung babae na pag galit na galit sa jowa, na talaga, sabi ko, Yung jowang hindi nakakalimot ng kasalanan ng jowa niya. oo, na parang, ano ba to, iba na naman. Alam mo, ikaw yung may kasalanan, hindi ako. Parang alam mo yun, na parang, parang ano to? So, it's just really impossible. Kaya nga, ang ano ko is, alam ko na yung profile na gusto ng mga Amerikano. Madali kasi silang ano they're very easy to manipulate, to ganyan, to ganito. Kaya nga sabi tatanong, sabi, di ka ba nilapitan ng mga, dapat medyo loose, no? Para loose screw. Kaya dapat sabi ka nilapitan ng mga Amerikano. Ayun ang pinagtataka ko, no? Can you imagine? I have been invited by the US State Department before to attend a speech of Hillary Clinton. I have actually several events na malapit sa US government before, but they never ever approached me. Why? Masyado raw tight yung screws mo. Exactly. So parang, alam mo yun, na parang, hindi ba sabi ko, aren't you, hindi ba kayo nahihiwagaan? Na hindi ako kino-co-op ng US, even though that I was living in a NATO country for a very, very long time. Because it's so easy. My God, no? I have been to the US several times. I've never been to China nung mga panahon na yun. Oh, walang, they cannot because what they want are people who are easily be corruptible. Kaya yung mga nandyan, like for example, Batong Bakal. I know Batong Bakal scholarship. J. Batong Bakal? Yes, because nabasa ko yung kanyang paper nung 90s because I was researching the South China Sea conflict. So pati yung mga scholarship ng mga Pilipino, he was promoting joint development in the 90s. Tapos nagbago. Oh, at sino nagsabi sa akin, sabi sa akin, si the late Alberto Encomienda. Kasi kilala si late Alberto Encomienda, naging head siya ng DFA Ocean Economic Affairs. Nagtatalit siya sa ganitong policy. Sabi niya, ay naku Sas, I know all these people. After they came back from the US, from having grants, etc., they have already changed all their positions before. Hey Darian was a protege of Herman Laurel. Yeah. Oh. Kamentong. Oh, yes. And then afterwards, anong sabi ni Hey Darian? Nung inano siya ni Kamentong. Well, I need to live. Parang ganyan, or I need to eat, ganyan. Tapos binlock niya na si Kamentong. Uy, Daniel Long, sana wag ka magbago, ha? Oo nga. Ano mag-uusap tayo, Joey? Charot. Anyway. So ganun ang eksena ng buhay. Kaya nga ang ano ko dyan is, maybe he's looking for validation, etc. Diba? Yun yung kinakwento ko. Ang sabi niya sa akin noon, outsider siya, kasi noon, galing siya probinsya, tapos napunta ng UP Diliman, tapos parang gano'n niya, ang ano niya is probinsyano, ang kanyang identity. Ang kanyang identity. Nung sinabi ko yan kay Ana, kilala ni Ana kasi UP si Ana eh. So, magkakilala yung mga yan eh. Ha? Sabi ko niya, ha? Ano ba? Lumaki yan sa Iran. Ha? Ano ko ba? I-college lang lang yan pumunta ng ng Pilipinas. Ganyan. Ha? Sabi ko, really? Oo, no. Ganyan. Ang inang to. So, why would you lie about something like that? Tell me. That's a very simple thing. Why would you lie about something like that? Diba? Ganyan pa naman talagang, red flag ito. Diba? Bakit kailangan mo, bakit di mo naman sabihin, galing ka ng Iran, ganyan, ganito, ganito, ganyan. And
Actually, nung in-expose mo siya dun sa ano, I remember meron kang post nun na may mga nag-review nung libro niya, mga foreign scholars, Japanese scholar yata yung kinote mo, na parang yung ano siya, dishonest siya dun sa mga facts na sinabi niya dun sa Yeah. libro. Yeah. Grabe, parang, ano ba to yun? Hala, grabe naman to si Hidarian, parang, Hindi, kaya nga makikita mo na hindi naman na publish, kaya ang daming grammatical errors ng libro niya. Ang ano yan, yung editor, hindi inedit. Parang, okay na naman, no? Every writer commits grammatical errors. No writer is ever perfect. Kaya nga may editor eh. Bakit din sa tingin niyo may job na editor? Ang editor nag-i-edit ng mga sinulat ng grammar writer. ako. Oh, di ba yung merong sabi na a lot of ungrammatical chorba. Hindi si Francis Fukuyama nag-review ng ano niya, basta somebody else. So, yun nga may mga basta maraming factual may mga claims na yung kasi kinote mo yung ano niya, kinote mo dun sa article na yun, sa post mo yung line dun sa review nung parang Japanese scholar na yun. Sabi gano'n, this didn't happen. Walang ganito. Kasi ganun ka blatant na ano. Wala pang fake news nun na word eh. Noong mga panahon na yun, parang hindi pa uso yung fake news. Pero kumbaga parang sinasabi nung nag-review nung sa libro niya na itong factual claim mo, this has no basis. Walang ganitong nangyari. Alam niyo, mayabang yan tungkol sa kanyang Google Scholar profile. So, lagi yung sinasabi dyan na marami daw siyang citations, ganyan. Kumbaga, yun daw mga nakikriticize sa kanya, mga walang Google Scholar. No? Kung titignan mo yung Google Scholar niya, ang daming self-citations. Kumbaga, kaya marami yung citations siya rin sa sarili niya. Sinasabi niya sarili niya. Oo. Ito yung sinasabi mo, na keynote ko. Oo. Saan? Ayan, nasa ano mo. Ito. Teka, ano lang, habang ginagawa mo yung Joey, mention ko lang ha. May isang article si Hidarian, ang citations niya, 15. 5 doon sa kanya. So, yun. Hindi. And the rest, makakakilala rin niya. Oo, sila rin. Sila rin. Parang, ha? Parang, Diyos ayan. me. Ito. Ayan. This is an IR professor's review of one of Richard Hidarian's books. Yup, this was the same observation I made, full of theoretical flaws and factual errors. So bago magbalandra ng actual scholarship, engage better muna with your IR theories, Richard, bago gumawa ng analysis. Ayan. Dr. Raj Verma. Ayan. Asia's new battlefield also suffers from numerous theoretical flaws and factual errors. The use and categorization of middle powers is problematic. International relations scholars generally agree that the definition of this term is erroneous. Additionally, the author classifies India and Japan as middle powers. Yet there is wide agreement that India is a rising great power and that Japan is a great power, although both possess power capabilities less than China. The author also states that the US, Japan, and South Korea are part of trilateral alliance. The US has a bilateral security alliance with Japan and with South Korea, but Japan and South Korea do not have a formal security alliance. Nonetheless, Asia's new battlefield is easy to read. It provides a good analysis and understanding of the disputes in the South China Seas and the ambitions and strategies of different states in the region. Ultimately, however, it is old wine in an old bottle. Girl, pag sinabihan ka ng old wine in an old bottle, ibig sabihin, you are just rehashing what has already been said. You didn't say Oo, anything new. You didn't say anything new. Not just Walang that. contribution. Old wine na, old bottle pa. Bakit? Ayun na nga, old wine na, old bottle pa. Kaya nga siguro ayaw niya mag-PhD, no? Dahil talaga pa mag-PhD. Kasi mag-aaral ka talaga, aalamin mo lahat. Totoo. Maalamin mo lahat, no? Aalamin mo talaga lahat. Kasi hindi mo maloloko yung mga thesis. Yung committee. Yung committee mo, hindi mo maloloko yan. Kasi alam nila, pag sa field mo, alam nila yung at least lima ang ano, di ba? Yes, lima. May external biases.
May external pa yan. At alam nila yan, no? Alam, actually ako nga, hanggang bachelor's degree lang yun, hindi na ako naloloko eh. Na pag nag-check ng thesis, wala po kasing defense sa Europe eh. Walang thesis defense sa Europe. Yung bachelor, oo. Bachelors and masters, walang thesis defense. Kung anong sinulat mo dyan, yan na yan. Wala ka ng panahon mag-defend. Okay, oo. Oo, kaya karamihan dyan, maraming bumabagsak dyan kasi yung literature review, etos, pinababalik. Kasi pinababalik. Yan talagang karamihan na bumababa ang thesis grades or bumabagsak, no? Kaya inuulit nila yung literature review. So, talagang ako rin ganito, napakastil ko sa literature review, sabi ko, ay etos to. Talagang, inaano ko to, etos to, bakit wala si ganito, wala si ganyan? Hindi ka nagbasa, hindi ka nagbasa. So, ipababalik talaga yan sa'yo. So, ang nangyari ngayon, etong si Richard, parang, bakla, old wine in an old bottle, ibig sabihin, hindi ka nag-literature review. Wala ka sinabing bago. Or, ang ginawa mo lang, isa lamang itong rehash. Nag-literature review ka lang, sinamarize mo lang yung mga dati. So, ibig sabihin, parang parang bordering on plagiarism ka nito, Or siya lit review talaga. So lit review lang siya. So wala siyang contribution, walang analysis. Walang contribution. So hindi ko parang ang ano niya, ano yung analysis mo? Wala kang mali pa yung, can you imagine numerous theoretical flaws and factual errors. Hindi lang isa, ha? Numerous. Hindi kaya nga as a scholar yan, Sas, ako mismo, tayo mga scholars, ano? I mean, I have my doubts, no, dun sa scholarship ni Richard Hedaria. I have my doubts. Kasi nga, hindi naman siya nag-PhD eh. Hindi siya nag-doctorate. Iba kasi ang training, Sas, ng doctorate eh. Iba. I know. Ang ano rin, Dr. Bato, kahit siguro nag-master siya, hindi lang ako convinced. Kasi nga, sinulat niya dati. Akala ko dati may PhD na siya. Wala. Wala. Yung Nicaragua versus US, yung Nicaragua versus USA niya. Sabi niya, nag-comply ang US. Sabi ko, putang ina, kung ikaw ay nag-aral ng international relations, this is practically day 2 ng international relations. Na introduction to international relations, madidiscuss mo yung Nicaragua versus US. Case study. Day 2 yan. Kaya ang sabi ko, pinag-aralan nito. Saka, ma-access mo naman nung nangyari sa Nicaragua versus USA sa website ng International Court of Justice, hindi mo ginawa. So parang, and then, ito yung mga panahon na tinatapos ko pa yung masters ko, tapos niyayabang-ibangan niya ako na, bago, di ba yun yung, bago ka tapusin mo muna yung masters mo, ganyan siya. Nung natapos ko na, mag-debate na tayo, tapos ko na yung masters ko. Tapos, ang linya naman niya nun, bakit nakikipag-debate sa mga published authors? Akala mo naman, may book. Hindi, ako naman parang, akala mo naman yung nag-publish niya, top tier journal ng international, ng IR, hindi naman, yung mga pinagpapublish na mo naman, pag may connection ka dyan, pwede ka mag-publish. Parang may mga journals. Kasi meron pala akong sasabihin. Libro niya wala akong bibili. Kasi sinasabi niya, yung kanya mga pinagpapublishan, referee. It turns out, yung Nikkei Asia, for example, tumusulat siya dyan sa Nikkei Asia, does that constitute scholarship na editor lang yung nagre-refer nun, hindi academic, hindi yung peer review, hindi parehas? Hindi, ang nga niya is yung mga peer-reviewed journals niya. Ang ko naman, yung mga peer-reviewed journals mo, nabasa ko na yung mga sinulat mo, parang, yeah, tama itong nag-review si Dr. Raj Verma, old wine in an old bottle. Kasi yung mga, Diyos ko dahil, yung mga journals, talagang mag-ano ka lang dyan, mag-anti-China ka lang dun sa mga journals na yun, papasok ka eh. Alam mo yun, na parang ano pa naman itong mga pinagpapublish ng mga to. Pero yun ang eksena niya, na takot yan makipag sa pagtotoo din ng scholarship. Kasi I think, wala nga siya, hindi nga niya alam ang international law eh. Wala siyang alam sa international law. Alam mo, yung original debate namin, dapat yan, full on South China Sea. Tapos silang dalawa ni Franco, na siya naman, pinakukonvince niya na, hindi, kailangan may ibang, lahat ng issues na, iba-iba. Sabi ko, hindi, full. Tapos sabi niya na parang, di sila sabi ko, okay, whatever.
ano ba gusto yung topic, bahala kayo dyan. Pero ako, gusto ko kasi buong South China. Kasi pareho kaming pareho kami foreign policy ang linya eh. Oo. Sabi ni Ma'am Florence EB, "Ay, Joey, nag-awit ba tayo sa dilima?" Hindi po, 00 po yung student number ko. Pero yun na nga, sabi, anong masasabi ko sa pag-seaside ng USA sa official airplane? May ganyang incident na? Ano lang? Ito sabi ni Tom Cruise, pag-seize ng USA oo. sa official airplane ng Venezuelan president. Meron ng ganyang incident? Oo, kinuha sa part ng sanctions. Kailan? No, last week lang. Kasi nga, ano yata, nag-landing yung airplane na yan sa, hindi ko tiyak kung Dominican Republic eh, sandali kasi part ng sanctions. Oo, so yun nasa Dominican Republic, SAS. Doon na ako na-seize yung airplane and then dinala sa Florida. Diyos ko, dahil kung ano pinagagawa ng US, no? My God, US is declining, the US is declining before our eyes. Rapid state. Rapidly, na parang, ano to? Ano naman eksena nito ng United States? Hindi ko ba napanood yung video, yung si Putin. Yung sabi niya, gusto raw niya manalo si Kamala Harris. Why? Because I find her laughter infectious. Actually, hindi lang. Or everything is fine. Cackle ang tawag, cackling. Ang tawag nila cackle. Yung tawa ni Kamala Harris kakaiba eh. Hindi normal na tawa. Di ba nga, last year, si Kamala Harris, can you imagine, nasa South Korea siya. Tapos ang gaffe niya. North Korea. Oo. Celebrating the alliance of Republic of North Korea. Ay, alam nyo, panoorin niyo yung mga montage ni Kamala Harris. Para siyang si Leni Robredo eh. Medyo medyo talagang lutang, no? Meron siyang famous na tungkol sa passage of time. So, i-google nyo na lang yun, mga viewers. Kamala Harris, passage of time. Parang talaga Leni Robredo siya magsalita. Hindi kasi, alam feeling ko kay walang laman, no? Ampaw prof, ano? Correct. Hindi, I think si Kamala kasi, ang ano talaga niya is, ano talaga siya, lawyer. And dun lang talaga siya. Parang yun yung kanyang Peter principle. And then she's like trying to be a well-rounded politician. Hindi na kinaya. Kasi nga parang, Beko, hanggang lawyer ka lang, ganyan. Or diyan ka lang sa pwede naman yan lang. Parang, you don't need to stretch yourself too thin. Ngayon, parang yung brain niya has been stretched too thin. Kung ano pinagsasabi ni Kamala, parang, kaya so, nakakabahala yun. So, pag si Kamala ang nanalo talaga, kung ano yung sitwasyon dyan sa Pilipinas, it will become much worse. Kasi magiging emboldened, no? Itong si Marcos Jr. Kasi si Kamala, hindi niya papakialaman yung deep state eh. At least si Trump, medyo pakikialaman pa niya yung deep state. Meron siyang na. He will call them out. And especially, Donald Trump, it will be his parang second term niya na yan, no? So, pwede mo ba siya tumakbo? Hindi na. Ano bang condition sa US? So, ibig sabihin 2 terms lang. Whether magkasunod or... Dati allowed yun eh, na tatlong term. Dalawa lang ngayon. Kahit na kahit magkahiwalay. Consecutive or hindi consecutive. More than twice na pwede. You think SAS na yung statement niya na he's gonna run after the deep state? You think he can really put a dent on the deep state? Ano? I think no, pero I think I think Donald Trump may surprise us. Kasi usually, ang mga US resident, they usually do the more radical things in the presidency in their second term. Kasi sila, they no longer worry of being re-elected. Legacy. Legacy na yun eh. Kaya kita mo si Donald Trump, nung first term niya, ang ginagawa niya, pandering to the voters pa, di ba? Pandering to the voters, ganyan. Tapos hindi pa masyado siyang remember, ito ang naging, may papabasa ko sa inyo. Ha? Monday naman ngayon, so okay na yan para magkaroon naman ng laman ng utak ninyo. Grabe siya. Ito yung nasa, ito yung sinabi ni
John Bolton, yung finar niya na National Security Advisor. Okay. Kasi si John Bolton, ano yan si John Bolton, isa siya sa mga architect ng invasion of Iraq. Talagang very hawk talaga yan si John Bolton. Neocon. Super neocon yan. Siyempre, kinuha yan ni Trump kasi nga, siyempre, Republican si Trump and etc. Pero finar din yan eventually. Ayan, Joey. Pero nag-resign. Finar ba si John Bolton na nag-resign? Ano yun National Security Advisor na yan Yes. Yan yung may bigote na parang parang makapal na bigote puti. Finar siya. He was fired. Pero sabi ni John Bolton, nag-resign daw siya. Ayan. Ito. Who the fuck is Alex Wong? Trump screamed. And why didn't anybody tell me he was going to Taiwan? Get him out of there. Taiwan is like 2 feet from China. Trump told the senator, we are 8,000 miles away. If they invade, there isn't a fucking thing we can do about it. Trump once told me, I never want to hear from you about Taiwan, Hong Kong, or the Uyghurs. Then National Security Advisor John Bolton, a vocal supporter of Taiwanese independence, would recall in 2019 adding, I didn't want to try him on Tibet. So nakikita mo na si John Bolton na nagsabi na ang chismis nga, the deep state wanted Trump to launch parang military action na against China. So parang yun yung parang yun yung battle, order of battle, no? Na hindi itong Russia and Ukraine. Parang mas yung China sa kanila. Parang ang scenario na pinapaano is military action. Pero ang inop ni Trump is trade war. Instead of some military confrontation with China. So parang ang chismis, yun ang na parang for China, mas tolerable sa China yung trade war kasi magsasampalan naman tayo dyan ng tariffs. Magsasampalan naman tayo dyan ng tariff. So, matibay sa atin kung sinong gustong magsampalan ng tariffs, di ba? Gusto ng military industrial complex, talagang hot work. Kaya kita mo, di ba, pag mamasdan mo yung foreign policy ni Donald Trump, lahat ng kanyang walang una no new wars. No new wars. Second, very very surgical and the least damage yung mga ginawa niyang military action. So halimbawa, naalala niyo sa Syria? Yes. Di ba yung ginawa sa Syria, ang binomba lang dun sa Syria, yung walang lamang warehouse. Walang damage na wala lang, parang symbolic lang yung ginawang action. Siguro pinaka bold na ginawa niya yung assassination dun sa Iranian si Soleimani. Siguro that's the boldest that he did, na parang this is very problematic na yung assassination. Pero yung talagang invading an entire country or something like this. Remember he didn't push Digong na wag i-cancel yung EDCA. He actually ang nag-reinstate ng EDCA, it's already under Biden. Yep. It's already under Biden, di ba? So makikita mo na parang medyo may si Xena. Sabi, the event on Afghanistan emboldened Putin to invade Ukraine. I'm not so sure about the assessment there of Trump. Kung yung events, what emboldened Putin to do the military action in Ukraine is time. Because if he didn't do it, they might not have time anymore to do it. Kasi nag-escalate yung sa Donbas region. Kasi hindi nyo kasi a lot of information about what's happening in Ukraine are filtered. Correct. Ako nakakatanggap ako ng information from someone from our diplomatic corps in Russia
kung ano nangyayari sa Donbas region. So parang, okay, na ganyan na lang ako, okay. Gusto nga iparelease sa akin eh, nung panahon na yun eh. Eh sabi ko, putang ina, pag nirelease ko ito, kawawa yung informant na taga Donbas region, safe na ba yan? So, Tsaka alam mo, sabi ni Trump, he will end the war in 24 hours. So, kumbaga, once na na-elect siya, he will end the war sa Ukraine. Kaya ayaw ng deep state yun eh. kasi nga, pag ang US president, second year, they're expected to do something. Doon na talaga yung talagang nakakaano na sila. Gagawa sila ng something dramatic, no? And we'll never know what he would do. Maybe he would escalate the trade war, which is just okay for China. Magsampanan na kayo ng traffic, ng ano. Pero the thing is, I don't know if he would like to start a military conflict kasi he wouldn't be able to see it through. And it will be on him. I mean, it will be on him, no? And parang yung Vietnam War, di ba? yeah. Nagsimula kay Kennedy, actually, ano pa yata, panahon pa ni Eisenhower, nung end ng term ni Eisenhower. Nag-end lang nung panahon ni, ano na ni Nixon. No, ni Nixon. Carter, yes. Pero si Nixon nag-umpisa na. Pero the thing is, hindi he would be able, parang compared kay Kamala, ito si Trump, medyo mag-o-object pa siya sa gusto ng deep state. But he will not be able to overpower them. Oo. So he could object. He might not say yes to whatever they want. Kasi ang US president, they're just tactical ano lang naman yun. Tactics lang naman ng US president, but the overall strategy is handled by the deep state. No? It's already established. Ang ano lang yan, I think, the greatest difficulty of the United States kasi is the interests of their corporations and the interests of the military-industrial complex, especially with China. The interests of the interests of the businessmen, they would like to continue doing business with China. Pero the interest of the military industry, hindi magkaroon tayo ng conflict kasi ito ang pera natin eh. So yan ang conflict. So let's see how it's going to resolve. Pero I don't think that he might. I don't know. Ang gulo kasi ng US politics, no? Especially in this time. So just hope and see, but prepare for the worst. Kaya nga sabi ko kay Joey, go to bag. Yun lamang po ako. At we will still keep on discussing this in the future. Yes. Kasi ano yung recurring topic to SAS eh. Kahit na matagal na, tuloy-tuloy lang to. Closing na ba tayo, Joey? Closing na? Closing na tayo, matulog na tayo. At okay. So, yun lang. Meron lang akong closing statement, Madam Chair. Go ahead. Thank you, Madam Chair. Ang ating closing statement, ganito lang po, no? Panalo dito is KOJC sa nangyari. No? Panalo sila dito. At and Pastor Kibuloy, tandaan yung politika sa Pilipinas, weather lang yan. Pagka nag-ibang ihip ng hangin, nandyan naman si Pardon. So, yun. Weather lang yan. Kaya nga, ang talo dito talaga is Bongbong Marcos Jr. Napakita kung gaano ka-weak yung leadership ng president. Nakita natin kung gaano ka-inept, no, na wala sa hulog, wala siyang control. He is not on top of the situation. Kita rin natin dito yung kasamaan ni General Torre, how bad, the PNP leadership is and how gullible they are. Makita natin dito na pinagkakatiwalaan pa rin natin talaga is the Armed Forces of the Philippines. This is what we've seen. And I believe that Pastor Kibuloy is playing the long game. He's not playing the short game here. He's playing the long game. And nakikita ko na sa long game, panalo sila dito. So, yung mga ka-KOJC, kapit lang tayo and let's stick to, yung kumbaga, ano yung mga principles natin, kung ano yung pinangahawakan natin. Kapit-kapit lang because at the end of this, kumbaga, midnight, may umagang naghihintay sa atin and in the long game, panalo po tayo. Correct. Thank you, Joey. Thank you, Madam Chair. Very welcome, Professor Batu. At ano rin, Prof, no, yung pagpapakilala ng KOJ, they receive a lot of flack for yung para cult ito or ganito to, ganito yun. And they were able to certain extent showcase what they have. And ayun, so parang can they parang right now, can you tell these people na parang kayo
mga kulto-kulto lang kayo, mga ganito lang ginagawa sa inyo. Parang, Ito pa pala, shit! Joey. Madam Chair, may I be recognized? Ito pa pala kung gaano kamahal ni Pastor yung kanyang flock. Yun yung naipakita ngayong araw na to. Kung gaano Oo. kamahal ni Pastor yung kanyang Oo. mga sumusunod sa kanya. No? Oo. So, doon nagpapakita yung na totoo yung sinasabi ng mga members ng KOJC about Pastor. Hindi ba? Kasi nga, alam mo, ominous na yung mga messages ng mga ibang mga kaibigan ko na mga taga KOJC, nakikita ko eh. Medyo ominous na. Alam mo, Joey, di ba nung yesterday, ominous na yung mga messages nila. And siguro, nung nakarating yan kay Pastor, and Pastor said, you know what, ayoko may masamang mangyari sa kanila. No? So, kaya nga, Pastor is playing the long game here, and I believe silang panalo dito sa long run. Correct. Mag-multiply yung mga enrollees nila sa GMC. I'm very sure. Oo. Mag-multiply yung mga number of students, mag-multiply ang member, additional 4,000 members na police. Sa KOJC. Kasi araw-araw na narinig yung ano eh. Joey, may 6 na minero. Sama yung 6 na minero. Kasama yung 6 na minero. Grabe mo, 16 days nila naririnig yung aral ni Pastor. Pag naka full speaker tayo dun sa kingdom, pag nagsasalita tayo sa resume. May mga pulis nga doon nakikiprayer rally. Nakikiprayer rally na rin sila doon sa... Pero may building silang hindi napasok. Pero may building sila hindi napasok. Parang, 16 days kayong nag-camping, may building kayong hindi napasok. Parang inang mga pulis. Ano ginawa niyo? Kaya yung heartbeat yung nandun, no? Sabi ko nga Underground nga eh. Nasa underground na yung heartbeat, pero nandun daw sa isang building. Kaninong heartbeat yung narinig niyo? Tapos nakita ni Torre, si Pastor, tumawid sa pader. May mga ganun siyang linya. Diyos me, nakakaloka yun. Tumawid sa pader, pinagsasabi. Alam mo yung si General Torre, tingin ko manic episodes din yun eh. Kasi yung may interview sa kanya, parang lingon niya ng lingon sa kaliwa. Parang nababangang na rin siya. Oo. Hindi pag gano'n yung nababangang ka na. May maluwag rin sa kanya eh, no? May maluwag din eh. Hindi kasi nga, ang eksena niyan, siguro na pressure siya eh. Oo. Siguro ganito yan eh. Hi, Louie! Where are you? Ma'am, nandito na po kami. Okay, fine, Pastor. And then after one day, Oy, Torre, ano na, 24 hours na, wala pa rin. Wala po talaga dito. Nalugog na namin. Ay, nako, sabi ng chika meron daw underground. Wala po. Eh, di ba kung kayo? Ma'am, parang hindi po mapupwede yan. Pag hindi kayo gumawa ng tunnel dyan, kayo ang ililibing ko. Lahat kayo, uunahin na kita. Ganyan nangyari dyan. Na-pressure yan. Girl, hindi yan actuations ng isang rasyonal na polis. Na general, ano? Na police general. May takot. May takot yan. Oo. Gusto mo ipaano kita kay Kumar? Ganon. Gur-gur. Ganon. Sabi niya, kahit ano pa, papasok ako dyan, kahit ayaw mo sa hindi. Papasok ako dyan. Dahil may tawag siguro, pumasok ka dun. Di ba? Ang ano dyan, baka yung nabigyan na siya ng ano, kasi di ba, yung position ni Torre, ilang palitan nga yun before naging si Torre, di ba? I don't think, they do not want to take the job, yung mga nag-refuse. Si Torre lang yung umoo. Malamang ito si Torre umoo kasi naisip niya na yung deal ay okay. Baka the offer is hard to refuse. Is hard to refuse. Ganyan. It's so generous. Ang offer niyan, I'm pretty sure, residents sa US and taken care for life. Alam mo what's funny, Sasa Joey, yung mga Talyanista, yung mga kabila, they're all praising Torre. They're all praising Torre, pero hindi naman nahanap ni Torre sa pastor dun sa compound. So they're all praising him. Yung press nila eh. Naharap daw sa compound eh. Nakita niyo ba yung copy ng warrant of arrest ni Kiboloy? Hindi pa. Hindi pa. Conning conditions. Ano? May copy ka? Pwede mo bang i-ano yan sa amin, Sas? Sandali Are you allowed to? Can you? Ano, public document naman. Public ba? Okay. Akala ko yung surrender feeler. Hindi. Iting dati pa. Sandali, asan ba yan? Shit.
Eto. Ay, karificatory order to eh. Ito, arrest order. Asan yung warrant of arrest? Senate to eh. Mm. Akala mo naman si Risa siya ang may dahilan kung bakit nagkaroon ng... Sinasakyan nga nila yung issue. Oo. I think itong si Risa Hontiveros, tatakbo to sa bayan eh. So she will be back sa house kung magkaroon sila ng seat. No? Alam ko kasi, hindi ko hinahanap pa ni Sas yung document. Naalala ko si Boss Dada. Si Boss Dada, favorite ko yun si Boss Dada, pinapanood ko yung mga vlog niyan. Sabi ni Boss Dada, yung daw, galit na galit si Diwata sa kanya, si General Torre. Kasi Minura daw niya. Kasi daw si Diwata, galit na galit. Hardcore rin kasi to si Boss Dada eh. Talaga nakikipagbangayan talaga siya sa sa compound. Nakikipagbangayan talaga siya. Bilib ako dyan kina Boss Dada yung mga vloggers na naiwan dun sa loob. Bilib ako sa mga yon. Yung first 10 days, wala silang uwian. I know. Yung mga kapila yung mga yun. Kaya nga, nung nagsalita ko sa SMA isang araw, pasalamat ako dyan kina Boss Dada. Kasi sila na lang yung mga talagang nag-update sa tao kung anong nangyayari doon. Pati SMA nga kumukuha na sa kanila ng feed eh. Si Brothers Traveler, si Boss Dada. Pero kasi speaking of that Prof, sa totoo lang, ang laking bagay ng mga vloggers na nandun. Yung mga kumukuha ng, I mean, different ha, kasi meron akong isang pina-follow, Pau Garcia yata yung pangalan niya. Hindi siya political vlogger or whatsoever, pero ano siya, parang member yata siya ng KOJC. Ang talagang trabaho niya is parang, sa showbiz siya yung parang artista, parang talent manager, ganon. So parang ang trabaho niya, parang nagtatrain siya ng mga artista. Parang ganun yung impression ko kasi ano yung mga content niya na nakikita ko eh. Pero because of the siege, because of the KOJC siege, nandun siya parati sa lugar. Tapos there are also other content creators na yung iba KOJC members, yung iba hindi, ganyan. Who would always be on the site at talagang kapag merong kaguluhan, talagang tutok agad yung camera. And that really made the PNP it really gave PNP a hard time na gawin yung mga gusto nilang gawing kalokohan. Kasi nga, lagi nakatutok yung camera eh. Lagi nakatutok yung camera. I mean, yung hindi lang sila papayag na kapkapan, magwawala yung pulis, pagkatapos may binugbog pa silang security guard. Na-capture sa camera, yung security guard, duguan. Meron silang binugbog na security guard? Meron. Bakit nila binugbog? Sina-check ng security guard yung basura. Nagagalit yung PNP. Di ba yung drama ni Karen Davila, Huh? The frisking police? This is unheard of! Tanga ang po. Ang ina ni Karen Davila, Sabi ko si Karen, talagang bumukha ka na talaga sa... Alam mo, Pakantot! Sa mga light bulbs, siya yung dimmest light bulb. Hindi, naalala nyo nagkaroon ng meeting, yung parang BBM admin, engagement with the press. Yung January 2023, yung ilan kami nag-interview, ako, si Karen Davila, ganyan. Alam mo kung sinong pinaka-swooning over BBM na hindi na nakuha ng camera, nalaloka ako. Si Karen Davila. Talaga? Girl, talagang tingin ako talagang, oh my God, ganyan talaga siya. Selfie, ganyan. Oh my God, sure. Girl, talagang, nung election ito, grabe yung tira. Grabe yung ganyan. Pero nandun na siya talagang, super ingratiating siya kay kakaiba, girl. Yung halos kulang na lang gawin ni Karen Davila noon. Invite BBM sa parking lot.
I'm just saying. And everyone saw it. Mhm. Yung taga GMA7, alam niyo yan. Mhm. Nandun kayo. Actually, gusto ko yung GMA7 doon, no? But, I don't know if I still like them now. Pero yung journalist yun, magaling. Pero grabe. Si Karen talagang, huloy, ano to, grabe. Parang, todo kate. Kalma. Ano yung parang close na close sila bigla. Parang, Oo. and eventually, nakita mo ngayon, siya talaga yung super punta ng atin ng functions, Mhm. todo socialan kay Lisa Marcos, which she never did before. Oo. Kaya nga sabi ko, ay nako. Well, if they did this to the people who were there, when no one cared about them, just wait and see of what they were. What they can do. Ano? And my last words are, sabi nga ni Inday Sara, gaba, Di magsaba. di magsaba. Just say, Siya. Ayan, matulog na tayo at alas 5 na ng umaga. Maraming salamat, Prof. Batu and Cosmological Woman of the Universe na US Enemy number 1. Good night dyan sa inyong lahat. Ngunit magpapasalamat lang ako kay Ma'am Emel.